Ano ba ang tamang formula sa pag-iipon? Maraming Pilipino ganito ang sentimiento. Nagtatrabaho naman ako ng todo Sobra sipag ko naman. Pero bakit wala akong ipon? Sana pupunta sweldo ko. Isa ka rin ba sa nakapagtanong ng ganito? Kung ano ang tamang formula sa pag-ipon. Yan ang topic ng video natin ngayon. Pero bago tayo mag-start, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like and subscribe. So, let's go. Bakit nga ba walang ipon? Malamang may mali sa formulang ginagamit mo. Kung ang formula mo sa pag-ipon ay ganito, income less expenses is equal savings. Naku, may mali nga. Kung pagkatanggap mo ng sweldo o kaya bonus man yan, inuna mong gastusin ang mga wants at iba mo pang gastusin. At saka ka palang magbawas para sa ipon mo, naku, malamang wala kang natitira. Kaya ang ending, wala ding naiipon. Kilala mo ba si Warren Buffett? Isa siya sa pinakamayaman tao sa buong mundo. Ang payo niya, don't save what is left after spending. Spend what is left after saving. Sa madaling salita, pay yourself first. Ganito yun. Ang formula ay income minus savings is equals expenses. Pagkatanggap mo ng income o sweldo mo, unahin mong ibawas ang savings or ipon mo. Yan ang palalaguin mo para sa future mo. At ang matira ay yun lang ang gagamitin mo para sa iyong gastusin. Pero alam mo bang may mas mabisang formula pa dito? Ang tawag dito ay ang abundance formula. Income less tithes, less savings is equals expenses. Tika, ano ba ang tithes? Ito yung perang ilalaan mo para sa simbahan or organization that nurture your spiritual growth o yung offer mo para kay God. 10% ng iyong income ilalaan mo para dito. Magtabi ka ng 20% of your income to save para sa future mo. If possible, save 20% or more. Dapat nababayaran mo ang sarili mo. Kung may bills ka para sa kuryente, tubig o internet, dapat may your bills ka din. Pwede mo itong tawagin for family future bill. Hindi ba nararapat lang na bayaran mo muna ang family mo bago ang iba? Mas mahalaga sa load mo at electricity ang family. Ang paggagastos ay habits, gayon din ang pag-iipon. Paano kung kaya mo naman pala baguhin kahit kaunti lang naman sa iyong spending habits? Halimbawa, magsimula kang mag-ipon ng 20 pesos a day. Alam mo bang 600 pesos yun sa isang buwan? At yung 600 mo per month ay pwede maging 894,214 and 30 years at 8% annually. Alam mo bang kapag nag-save ka ng 1,000 pesos every month, pwede ka maging millionaires in 23 years at 10% interest each years. By that time, ang kabuang na itabi mo ay 276,000 lang pero maaari itong lumago hanggang 1,049,967.92. Isa sa paraan para madagdagan ng ipon mo ay pagbabawas ng iyong expenses. Delay your gratification. Pwede kang mag-sacrifice ng small personal luxuries today para pagdating ng future, may naghihintay na malaking reward sa'yo. Pwede mo alisin yung 30 pesos na soda, 100 pesos na coffee, 20 pesos na bottle of water, 28 pesos na sigarilyo, 500 para sa buwanang cable subscription, yung 4 pesos na pampalasa sa pagkain, o kaya yung 20 pesos para sa chichirya. Eating out, pwedeng 110 pesos din yun. O yung paggastos mo sa pagtataksi o grab at iba pang maliliit na gastos na kapag pinagsama-sama mo,
malaki din yung matitipid mo mula dito. Pwedeng 629 pesos din iyon araw-araw o 18,870 kada buwan. At alam mo bang 226,440 din iyan kada taon? Remember, hindi naman mahalaga kung magkano ang kinikita mo. Ito ay kung magkano ang naitabi mo. Isa sa common traits o ugali ng mga rich people ay maingat sila pagdating sa paggagastos. Alam mo rin bang time is money? The sooner you save, the better for your future. Procrastination is the enemy of saving. Kapag ang tao ay bata pa, madalas dinidelay nila ang pag-iipon. Kasi iniisip nila, bata pa naman at marami pang oras. Gaya na lang ni Mr. Save Early at ni Mr. Save Later. Si Mr. Save Early, nag-start at age 22. Nag-open ng account at nagsimulang mag-invest ng 20,000 pesos kada taon. Sa loob ng 6 years, sa edad na 28 years old, ay huminto sa pagdagdag ng kanyang investment. Ito naman si Mr. Save Later, at age 22, gumastos muna siya ng 20,000 pesos a year. Sa loob ng 6 years, kung ikukumpara natin, si Mr. Save Early ay napapalago na ang kanyang ipon kumpara kay Mr. Save Later. Samantalang si Mr. Save Later at age 28 years old ay magsisimula pa lamang na mapalago ang kanyang ipon. Pagdating ng age 33, bagamat pareho sila ng halaga ng iniipon, 20,000 kada taon, ngunit dahil mas maaga ng 6 years si Mr. Save Early ay masigit ang ikinalaki ng kanyang ipon. Masigit ng 177,000 ang naipon ni Mr. Save Early kumpara kay Mr. Save Later. Pagdating nila ng edad na 33, sa sample natin, kahit nag-save sila pareho ng 120,000 sa loob ng 6 years. Ngunit dahil si Mr. Save Early ay nauna ng 6 years nang mas maaga kay Mr. Save Later. Pagdating ng age 62, si Mr. Save Early ay nakapag-accumulate ng higit 9.5 million pesos kumpara kay Mr. Save Later na nagkaroon lang ng higit 4.8 million. Si Mr. Save Early ay nakapagpalago ng higit 4.7 million kumpara kay Mr. Save Later. Yan ang power ng time. Isang karaniwan din na halimbawa ay isang young couple, nagpakasal at naging mag-asawa. Nagkapamilya at nagkaroon ng anak, bumili ng bahay, may mortgage na binabayaran at mga gastos, medyo naging tight ang budget. Diba madalas naririnig natin, saka na lang sila mag-iipon kapag nasa midlife na. Sa 30s o 40s na, ang anak nila ay pwedeng nasa college na. This time, ang pag-aaral o tuition fee para sa mga anak ang may malaking epekto sa kanilang budget. Soon, ang mga parents na ito ay mapasama sa majority of people na dumarating ang retirement na may maliit na ipon o madalas zero savings. Alam nilang kailangan mag-ipon, pero ngayon nila marirealize na huli na para magawa ito. Nakakalungkot kung ganito, hindi ba? Dalawa lang ang pwede mong maging option. Save now, enjoy later. Or enjoy now, suffer later. Ang dapat ay start to save as much as you can, as soon as you can. Isa din sa mahalaga nating matutunan ay kung paano at saan natin maaaring palaguin ang ating ipon. Iyan naman ang ating topic sa susunod na videos. Kaya abangan, kung nais mo ng copy ng aming free ebook na The Secret to Saving and Building Your Future, ay i-click mo lang ang link na nasa description below. Marami kang matutunan pa na ibang pamamaraan para makapaghanda sa future mo. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click na din ang notification bell. At syempre i-share ang ating videos para marami tayong matutulungan na magkaroon din ng financial education. Remember, kapag gusto may paraan. Salamat!